Bella Belen at Alyssa Solomon hindi pa rin nagpapasa ng application sa PVL Rookie Draft this year. Mga bituin ng UAAP, wala na rin sa listahan. Paano maaapektuhan ang landscape ng liga? Sa nalalapit na deadline ng 2025 PVL Rookie Draft sa May 23, lumilinaw na ang isang malaking kwento. Ilan sa mga pinakaaabangang UAAP stars ay tila hindi sasama sa batch ng mga bagong professional. Kabilang sa mga hindi pa naghahain ng aplikasyon, and as of latest reports ay sina Bella Belen at Alyssa Solomon ng National University, Nina Itang, Joan Monares at Ira Haboneta ng University of the Philippines at Tin Ubaldo ng Far Eastern University. Sila ang mga inaasahang headline names ng draft class na ito. Mga game changer na pwedeng mag-angat ng performance ng kahit anong PVL team. Ngunit sa kanilang pagpiling manatili sa UAAP o maghintay ng mas magandang oportunidad, may malaking epekto ito hindi lamang sa kanilang personal na karera, kundi pati na rin sa kabuuang dynamics ng 2025 PVL Rookie Draft. Bagamat hindi pa formal na nagsasara ng pinto sa draft, sina Belen at Solomon ay kapwa wala pa ring isinumiting aplikasyon ilang araw bago ang deadline. Ayon sa ulat ni Homer Saison ng Spin.ph, isang league source ang nagsabing very quiet ang kampo ng dalawa. Si Belen ay abala ngayon sa kanyang pagbabalik sa Alas Pilipinas at kamakailan ay pumirma na rin sa VMG Asia, isang talent agency na nagre-representa sa ilan sa pinakamalalaking pangalan sa PVL. Samantalang si Solomon naman ay sinasabing tinitingnan ang posibilidad ng overseas career, kaya hindi pa rin malinaw kung sasali siya sa local draft. Kung parehong hindi papasok sina Belen at Solomon, dalawang major pick ang mawawala sa draft pool, mga all-around scorers na kayang baguhin ang kapalaran ng kahit anong team. Ipinahayag ni Nina Itang, Joan Monares at Ira Haboneta na babalik sila sa UP para sa UAP Season 88 sa halip na lumundag na sa Pro League. Para sa mga scout at team managers, malaking dagok ito. Si Itang ay isa sa pinaka-consistent middle blockers sa liga, habang sina Monares at Haboneta ay parehong all-around players na may scoring at defensive instincts. Ayon kay Bo Perasol ng UP, malaking bagay na babalik silang tatlo para mapanatili ang momentum ng programa. Ngunit sa kabilang banda, malaking kawalan sila sa talent pool ng 2025 draft, lalo na para sa mga koponang naghahanap ng frontline reinforcement at leadership. Maging si Tin Ubaldo, ang veteran setter ng FEU, ay nag-anunsyo sa Instagram na babalik pa siya para sa isa pang UAAP season. Isang maikling caption ang nag-iwan ng malinaw na mensahe, "Thank you, next season ulit." Samantala, sa UST, habang sina Athena Abu at Penafiel ay magpapasok na sa draft, pinili ni Det Pepito, isa sa mga top liberos ng bansa, na manatili para sa kanyang final year. Sa dalawang posisyon na pinakamahirap i-develop, setter at libero, ang pagkawala ng Ubaldo at Pepito sa draft ay malaki ang epekto, lalo na sa mga koponang may kakulangan sa floor defense at playmaking. Dahil sa pag-urong ng ilan sa mga pinakamalalakas na pangalan sa UAAP, maaaring maging mas developmental ang karakter ng 2025 PVL Draft. Maraming teams ang umaasa na makakakuha ng immediate contributors mula sa batch na ito. Ngunit sa pagkawala ng mga tulad ni Belen, Solomon, Itang, Monares, Haboneta, Ubaldo at Pepito, maaaring mapilitan ang mga teams na mag-focus sa mga raw talents or less experienced prospects. Hindi imposibleng bumaba ang overall competitiveness ng rookie class at maaaring maging domino effect ito sa roster strategy ng ilang PVL teams. Baka piliing mag-trade na lang, maghanap ng foreign reinforcements, or maghintay ng susunod na batch ng rookies sa 2026.